Gaano nga ba katotoo na ang pakikialam ng mga in-laws ay nakakaapekto na sa pagsasama ng buhay mag-asawa? A time will come, it is also going to happen to us at ayaw natin mangyari. No? Parang nag-full circle siya, sa atin din pala babagsak yung mga sinasabi natin. Welcome to another episode. Happy Spouse, Happy House. My name is Chico Peña. And I am Mary Ann Peña. Welcome to Happy Spouse, Happy House. At itong topic, hindi naman nagsisimula ay maingay na. Maingay na. Minabuti namin na talagang on the dot para marami din po kaming matutunan sa inyo. Umpisahan na natin kaagad. And please, subscribe, like, share. Ito pong ating lahat ng social media accounts. Happy Spouse, Happy House. Ang topic natin ngayon ay mga in-laws na pakialamera ba? O pakikisamahan ba or iiwasan? Kami po ay in-law na rin. I'm also an in-law to your family. Yes. Tapos si Chico din po, in-law din siya ng family ko. So Oo. pag-usapan natin kasi, ito lumabas lang naman sa mga top topics, no? Kaya minabuti po ng team ng Happy Spouse, Happy House. Bigyan natin to ng follow-up. Nababrand nga po yung mga in-laws na pakialamera. Pero, gaano nga ba katotoo na ang pakikialam ng mga in-laws ay nakakaapekto na sa pagsasama ng buhay mag-asawa? Gaano po ba ito katotoo sa tingin ninyo? Mag-comment po kayo. Dadating din ang panahon na kayo ay magiging in-laws sa mapapangasawa Sa future. ng inyong mga anak. Marirealize din natin, yun pala yung ibig sabihin. Pero we are presenting po din sa inyo, give context, kung ano yung mga palagi nating naririnig. Pag-usapan po natin. Dahil pag sinasabi nga po sa Tagalog, parang ang sakit pakinggan ng pakialamera. Let us talk about these things. Wala naman po talagang imposible kung mapag-uusapan natin. Pero the truth is, hindi lang tayong dalawa bilang mag-asawa ang naging konektado. In truth, kasali na po buong family unit na tinatawag ng inyong napangasawa. Nagiging connected din tayo and we also join lives with them. When you get married, you also became part of unique family na mayroon ding sariling sets of rules, expectations, at kung ano-ano pa. So, papaano natin sila So, paano tayo ngayon? Pakikisamahan natin sila. Number one, remember that you joined this new family system. Ito ay na-establish even before Hindi pa tayo magkakilala. So, yung mga tradisyon sa Tama. bahay, mga standards. Mga ganun po talaga dahil yun po yung tinatawag na we joined a unique family system. So ngayon, ang tanong po, paano kayo ngayon bilang mag-asawa gagawin but still showing respect to your in-laws? May bago din po kayong family system, yung kayong mag-asawa. I-check natin on our part paano nga tayo magre-respond with our actions, with our words. Dahil pwede tayo ma-misunderstood. They will misunderstand us. And dahil nga itong family structure na to ay importante at valuable sa kanila. Ang pangalawa ay remember that yung different family systems may lead to conflict also. Pero syempre iwasan natin yung conflict na yan. Imagine din naman na dalawang magkaibang pamilya, again, it's not a unite para sama-sama tayo sa isang bahay. Pero syempre, Pinoy. Ang Pinoy context, iba talaga. We believe na yung Asian context is different really from other cultures. So, there's something that nakikita natin bilang Pilipino. I'm sure you will agree. Pagka Pinoys talaga, mapagmahal talaga yan sa family. Ang pamilya mo, hindi mo itatapon. So, kung naging pamilya mo na rin, in-law mo, yes, you will see some weaknesses, but you will see more of their strengths. Let's apply the good practices of the other family. So, number 3 po natin is to remember not to take side. Ang isang paraan po na maipakita natin to how respectfully honoring our in-laws is to diplomatically, with respect, but firmly say no. Okay? Siyempre po, para sa isang in-laws, whether brothers-in-law, sisters-in-law, more so parents-in-law, siyempre naman po, hindi po rin maganda ang dating. So, wag po tayong take sides and respectfully say, when you do that, of course, not only nice to hear, pero it's very respectful. Tingnan din po natin yung side natin para hindi tayo nagkakaroon ng conflict sa ating in-laws. Pakiramdaman din natin mga sitwasyon, always move in wisdom. At ang goal palagi po ay maging peaceful ang ating pagsasama. So, nagsisimula ho yan palagi dito, kayong mag-asawa.
So, paano po ba kayong mag-asawa? Lalo na kung ang pinag-uusapan ay poder ng bawat isa. Number 4, remember to always seek peace with your spouse. Buhay na mag-asawa ay may kalakip na life challenges. Tinatawag na ups and downs. Huwag agad-agad na tumakbo at humingi. Kasi parang minsan, feeling ka agad ng magulang o ng in-law is to susumbong, hahanap ng kakampi. Hindi mo pa nakakausap yung asawa mo tungkol doon. Iwasan din natin na magkaroon ng temptation na humingi ng approval o ng validation. Ang gawin ay mag-seek, make that effort. Ang sinasabi sa Matthew, scripture, blessed are the peacemakers. Bawat isa sa atin ay dapat maging peacemakers. For they shall be called the sons of God. Being in the family of our good Lord. Especially kung tayo po ay, we consider ourselves as children of God. Maging peacemakers tayo. Oo, lalo na sa kamag-anak ng ating asawa. Talagang i-strengthen yung relasyon ninyong mag-asawa. Pareho po kayo. Buo ang desisyon ninyong dalawa. Isa lang po ang desisyon. So, move on po tayo. Number 5, remember, ito importante, no? To extend grace. Yung grasya po talaga ng Panginoon. Kasi yun din po ang binigay sa atin ng Panginoon. Ibinigyan niya po tayo ng grace. So, dahil meron tayo niyan, pwede natin din niyang ibigay sa ating mga in-laws. Siguro may mga disappointments, maybe meron po tayong dream para sa ating pamilya na hindi natutupad kasi minsan nga nakala natin sagabal sa atin yung mga in-laws. So marami pong mga transition sa buhay or baka po hindi namin alam, baka nakikitira po kayo ngayon sa inyong mga in-laws. So lahat ng ito po talagang nakaka-overwhelm, yung minsan di mo na po alam ang gawin. Pero po walang imposible. God extends that grace also sa inyong in-laws. Ang life talaga, it's a circle at talagang we need to choose what is right. Lagi naman pong merong choices sa buhay. Think of a way na magkaroon ng restoration. Let's look at it in a different light, diba? In a different angle na hindi yung sa laging masama. The mere fact na ganun tayo towards them, kung masama ang tingin natin, baka we just don't know any better. But look at them in the lens of how God sees them. Mga anak din sila ng Panginoon. Kung mahal sila ni Lord, dapat mahalin din natin ang ating mga in-laws. So, ayan. Hopefully, may bago na naman tayong topic and we will see you again here at Happy Spouse, Happy House. Bye!